ang the strongest national level hunter ay mapapasabak sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Ang calamity na iniiwasan ng Federal Bureau of Hunter ay pinagtatagpo ni Wang Dongsu dahil ang the great Thomas Andre ay walang choice na sasagupain ang nagwawalang King of the Dead na si Song Jinwoo. Sa wakas, nagawa ng ma-extract ni Jinwoo ang corpse ng Dragon Kamish at makikitang nag-release ito ng napakalakas na magical energy to the point na nagkabasag-basag ang salamin sa loob ng basement. Naguguluhan ang Dragon Kamish kung sino ang nag-summon sa kanya at nakita niya si Jinwoo bilang isang King of the Dead, ang Monarch of Shadow. Habang nagulat ang lahat sa kanilang nakita dahil hindi sila makapaniwalang muling nagbalik ang nagbigay ng calamity sa sangkatauhan. Nakita ng Dragon Kamish ang mga tao ngunit ang consciousness na itinanim sa kanya ng mga ruler na patayin ang mga tao ay naiwan pa rin. Kaya binasag nito ang tempered glass kung saan siya nakalagay. Ngunit wika ng direktor, ang tempered glass daw na ito ay fortified by high-ranking hunters, subalit ganun lang ito kadaling nabasag ng Dragon Kamish. Umatungal ang Dragon Kamish at kaagad ditong naghanda ng blast breath towards sa mga tao. Kaya nagsisitakbuhan ng mga employee ngunit ang direktor hindi na siya tumakbo pa dahil alam niyang wala silang tatakbuhan dahil ang blast breath daw ng Dragon Kamish ay walang paraan para maiwasan. Pinatigil ito ni Jinwoo at sinabi sa Dragon Kamish na matagal nang wala ang Essence Stones na inilagay ng mga ruler sa kanyang skull kaya wala nang dahilan para sundin niya ito at nagulat sa Agent Adam White at si Michael Connor dahil nakakapagsalita pala si Jinwoo ng lingwahe ng mga monster. Sinabi ng Dragon Kamish, so ito pala ang pakiramdam na magiging sunod-sunuran ng Shadow Monarch, kaya lumapit siya kay Jinwoo. Dagdag pa ng Dragon Kamish, siya daw dati ay naging servant noon ng King of Dragon, ang Monarch of Destruction, subalit ngayon kusa siyang yuyuko sa bagong King of the Dead. Hinawakan ni Jinwoo ang Dragon Kamish at ngayon lang daw siya naka-encounter ng isang creature na nagpo-possess ng napakalakas na ego at superior sa lahat ng beast monster. Nakita ni Agent Adam White at Michael Connor na kumakaway na ang buntot ng dragon nang pinatigil ito ni Jinwoo, kaya manghang-mangha sila kung paano napapasunod ng ating bida ang isang malakas na creature. Naisip ni Jinwoo na ang lahat ng mga monarch ay mayroong pinaghaharian. Ang Shadow Monarch ang King of the Dead, ang Monarch of the Beginning ang King of the Giant, kaya malamang sa malamang ang Monarch of Destruction ay isa sa 9 monarch na ipinakita sa kanya ng system. Unti-unting nawawala ang shadow ng Dragon Kamish at sinabi niya kay Jinwoo, ikinalulungkot niyang sabihin ang kanilang pagtatagpo ay masyado ng huli kaya kailangan na niyang magpaalam. Napasigaw si Jinwoo na sandali muna at napaisip siya na kahit nasa kanya na ang tunay na kapangyarihan ng Shadow Monarch ay hindi pa rin sapat na ma-overcome ang 8 years na time span. Wika ng Dragon Kamish kay Jinwoo bago ito tuluyang nawala, nainggit daw siya sa mga Shadow Soldier ni Jinwoo na handang mag-serve sa ating bida habang buhay, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Kahit sa maikli lang na oras, masaya siyang nakilala ang bagong King of the Dead. Nagmimistulang ashes ang shadow ng Dragon Kamish kaya masama ang loob ng ating bida dahil hindi niya napasakamay ang isang pambihirang creature. Sinabi ni Jinwoo kay Mr. White na sabihin sa direktor na humingi siya ng paumanhin sa mga nasisira at siya na ang bahalang magbayad sa pag-repair. Tahimik na umalis si Jinwoo sa basement at laking gulat nila nang parang may biglang sumabog dahil sinuntok pala ni Jinwoo ang malaking pintuan ng basement sa sobrang inis kaya pati pintuan nasira tuloy. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Dumating na si Jinwoo sa hotel na tinutuluyan nila at tinanong ni Jinchul sa kanya kung bakit hindi daw sinasagot ni Jinwoo ang kanyang tawag. Wika ni Jinwoo, galing daw siya sa lugar para sa maikling meeting. Kaya tinanong siya ni Jinchul kung kasama ba niya si Jinwoo dahil tinawagan daw ito ni Jinwoo kaya kaagad itong umalis. Nagulat si Jinwoo sa sinabi ni Jinchul dahil wala siyang tinawagan at kakabalik lang niya galing sa Bureau of Hunter at nagulat din si Adam White dahil wala sa visitor logbook si Eugene Hu. Hindi makapaniwala si Jinchul sa pangyayari at ang naaalala lang niya na mayroong hunter from Scavenger Guild na sumundo kay Jinwoo 2 oras nang nakalipas.
Kaagad tinawagan ni Agent Adam White ang Scavenger Guild upang itanong ng direkta ang mga bagay na ito, habang si Jinwoo ay may duda siyang hindi ito isang coincidence. Nilinaw ni Laura ang gustong sabihin ni Agent Adam White na pinick up ng Scavenger Guild ang Vice Master ng Ajin Guild at kinonfirm naman ito ni Mr. White. Kaya biglang napadilat ang mata ni Laura dahil parang alam niya kung sino ang may kagagawan nito, at kaagad niyang sinabi na titingnan nila ito kung ano ang nangyayari at tatawag siya ulit kay Mr. White upang mag-report. Sinabi ng agent na kumilos na ang Scavenger Guild upang hanapin si Jinwoo, ngunit wala na si Jinwoo at Jinchul sa kanyang tabi. Kaagad nagpunta si Jinwoo sa itaas ng gusali upang hanapin si Jinwoo at sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya nilagyan ng Shadow Soldier si Jinwoo pagkatapos ng Shadow Exchange noong iniligtas niya ang ama nito, ang chairman ng Eugene Architecture. Kaagad niyang tinawag ang napakaraming Shadow Soldier na nagsusulputan sa kanyang katawan at inutusan niyang hanapin si Jinwoo. Samantalang nakita ni Thomas Andre na bugbog sarado ang mga tauhan na inassign ni Laura na bantayan si Wang Dongsu, kaya pinag-uutos niyang hanapin si Mr. Wang bago sila maunahan ni Song Jinwoo. Habang si Wang Dongsu nakangiti lang naman na tinitingnan si Yoo Jinwoo at makikita nating wala na itong malay habang tumutulo ang dugo nito sa bibig. Nasa itaas ng gusali si Jinwoo habang ginagamit niya ang kanyang skills na kayang makita kung ano ang nakikita ng kanyang mga shadow. Naisip ni Jinwoo na iisa lang ang clue na malinaw para sa kanya. Ang suspect sa likod ng pagkidnap ni Jinwoo ay ang Scavenger Guild, isang hunter galing sa Scavenger Guild, at wala siyang ibang suspect kundi ang batang kapatid ni Wang Dongsuk na si Wang Dongsu. Hinintay lang daw nito ang pag-apak nila sa United States upang malaman ng tunay na nangyari sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Siya at si Jinwoo ang survivor ng dungeon incident, kaya walang ibang mapaghinalaan kung sino ang nag-murder kay Dongsuk, subalit hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya noon. Lumipat ang eksena kay Thomas Andre. Hanggang ngayon wala pa ring balita patungkol kay Wang Dongsu, kaya napaisip si Thomas Andre na hindi talaga binigyan ni Dongsu ng halaga ang kanyang buhay. Alam niyang si Dongsu ay isang S-rank hunter, ngunit napakalayo ang agwat ng kapangyarihan nito compare kay Song Jinwoo, at alam daw ito ni Wang Dongsu. Subalit ginawa pa rin ang hindi dapat gawin dahil alam nito na mangingialam siya kapag magkakaroon ng gulo. Kaya napahawak ulo si Thomas Andre dahil sumobra daw ang kanyang kabaitan sa kanyang mga hunter. Tinawagan niya si Laura kung ano na ang sitwasyon. Wika nito, gamit ang records ng Bureau of Hunter, ina-analyze nila ang movement and activity ni Dongsu in the past few months at nalaman nila na mayroon itong 3 lugar na palaging pinupuntahan. Inutos ni Thomas Andre na ipadala ang lahat ng hunter ng Scavenger Guild sa lugar upang hanapin si Wang Dongsu, at nagtataka si Thomas Andre kung paano napasunod ni Laura ang taga-Federal Bureau of Hunter. Tugon ni Laura, sinabi daw niya sa deputy na kapag hindi nila mahanap kaagad si Wang Dongsu, si Thomas Andre at si Song Jinwoo ay posibleng magsagupaan. Kaya nagpanik ang lahat ng staff ng Bureau of Hunter sa mga posibleng mangyari at muli na naman silang nakatanggap ng balita. Ang lahat ng raid schedule ng Scavenger Guild ay kanilang kinansila at ang 100 hunter ay nagsimula ng kumilos patungo sa nasabing lugar upang paghandaan ang malaking sagupaan na posibleng mangyari. Naisip ng deputy kung ang buong Scavenger Guild ay idineploy, ibig sabihin utos ito ni Thomas Andre, kaya hindi dapat i-ignore, ngunit hanggang ngayon hindi niya alam kung ano ang tunay na nangyari. Lumipat ang eksena sa isang inabandonang building at dito dinala si Yoo Jinwoo. Hindi daw niya ginalaw si Jinwoo since winarningan siya ng Guildmaster, kaya sumunod lang naman siya sa utos nito. Ngunit kung tutuusin, mayroon namang ibang taong kayang sumagot sa kanyang katanungan. Sinabi niya kay Jinwoo kung sasabihin nito kung ano ang tunay na nangyari sa loob nung namatay ang kanyang kapatid, since ito lang ang gusto niyang marinig. Gusto niyang marinig na sabihin ni Jinwoo na si Song Jinwoo ang pumatay sa kanyang kapatid at wala na siyang ibang kailangan pagkatapos niyang malaman ang salita na gusto niyang marinig. Ginising ni Dongsu si Jinwoo at sinabi ng kasama niya na mukhang tank ata ang kanilang kinidnap dahil nakakaya nitong makasurvive kahit bugbog sarado na. Wika ni Dongsu, hindi niya akalaing ang katulad ni Jinwoo na mukhang inosente ay may lakas na loob na hindi sabihin ang totoo, subalit hindi niya ito papakawalan kung patuloy pa rin itong magmamatigas. Inismash ni Dongsu ang ulo ni Jinwoo sa poste at sinabi na wala siyang planong patayin itong si Jinwoo. Nagdala siya ng skilled healer in case kaagad itong mahil kapag nasa bingit ng kamatayan, o sa madaling salita hanggat hindi niya makukuha ang gusto niyang sagot, magsasuffer ng pain si Jinwoo.
Kaya muli niya itong tinanong kung ayaw pa rin ba nitong magsalita, ngunit napawat nga itong si Dongsu dahil nag-middle finger si Jinwoo at sinabing, asar ka ba? Muling inismash ni Dongsu ang ulo ni Jinwoo sa poste habang sinabi ng kanyang kasama na kumalma lamang si Dongsu dahil ayaw niya na maging kriminal sa isang maliit lang na pera. Bugbog sarado si Jinwoo, puno ng dugo ang damit at namumula ang mga mata nito at nakita niya sa katauhan ni Dongsu ang kapatid nitong si Hwang Dong-suk. Ngunit biglang napansin ni Dongsu ang kakaibang nilalang. Nakita ni Dongsu ang isang orc kaya napagtanto niyang may dungeon break na malapit lang sa gusali at nilapitan niya ito upang tapusin. Habang ang High Orc ay nanginginig sa takot kay Dongsu, kaagad nagdash si Dongsu upang suntukin ng orc, ngunit biglang binigkas ng ating bida ang Shadow Exchange. Lumipat ang eksena sa bahay ni Jinwoo. Nakita ng kanyang ina at ni Jin-ah ang balita sa pagdating ni Jinwoo sa US at nag-aalala pa rin ito sa kanyang anak. Habang si Beron na nakabantay sa kanila ay napasabing hindi na kailangan pa na mag-alala ni Queen Mother dahil wala daw makakasurvive kapag nasa panganib ang kanyang king. Subalit biglang nakaramdam si Beron ng hindi maganda at naramdaman daw niya ito noon nung sobrang nagalit ang kanyang king. Lumipat ang eksena sa Night Guild. Tinipon ni Jungsu ang kanyang member bago magsimula ang raid para sa kaunting briefing. Ngunit biglang napansin ni Yuntei na kusang gumalaw ang anino ng kanilang guildmaster. Kaya sobra siyang nagulat sa kanyang nakita at wika ni Jungsu na sinabihan na daw niya si Yuntei na huwag uminom ng alak bago magsimula ang raid. Sagot ni Yuntei, kahit kaunting patak hindi siya uminom ng alak at totoo daw ang kanyang nakita na gumalaw ang anino ni Jungsu. Tugon ni Jungsu na naniniwala siya sa mga sinabi ni Yuntei, kaya bibigyan niya ito ng immediate day off ngayon din. Samantalang habang papunta na si Thomas Andres sa isa sa mga lugar na hinihinalaan nila, kaagad niyang pinatigil ang sasakyan dahil naramdaman niyang nagsisimula na ang laban at nakita na ni Jinwoo si Hwang Dong-suk. Kaya walang pagdadalawang isip na sinipa ni Thomas Andre ang pintuan ng sasakyan at kaagad siyang lumabas at sinabi niya sa kanyang driver na siya na ang mauna at sundan siya sa location na pupuntahan niya. At makikitang tumalon ng napakalayo si Thomas Andre na parang hook sa Marvel ang eksenang ito. Pagkatapos pinakitang bumaon ng kamao ni Jinwoo sa bodega ni Dongsu at hindi makapaniwala ang dalawa nitong kasama. Habang si Jinwoo ay napangiti na lamang nang nakita niya si Jinwoo at si Dongsu nagka-hemorrhage sa lakas ng suntok ni Jinwoo. Tumalsik si Dongsu ng napakalayo habang si Jinwoo ay gusto nang magwala sa sobrang galit at makikitang sobrang lakas ng magical energy na lumalabas sa katawan ni Jinwoo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!